Ito po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. At kami po, nina Congresswoman Cardema ay nandito sa Kongreso. At ang inyong Duterte Youth Party List po, ang kauna-unahan po magfa-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil po pinayagan niya na dalhin ng isang Pilipino, si Pangulong Rodrigo Duterte, sa kamay ng mga dayuhan. Ang atin pong ini-invoke dyan ay ang soberanya ng bansa dahil nakalagay po sa konstitusyon ng Pilipinas, sovereignty resides in the Filipino people. Ibig sabihin, ang soberanya ng bansa ay tayo, mga buhay na Pilipino. Kaya nung March 11, nung pinayagan ni Pangulong Bongbong Marcos, isurrender ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, isinurrender na rin po ang soberanya ng bansa. Kaya dapat po merong managot sa ganyang pangyayari sa ating bansa, or else pwedeng ulit-ulitin po yan. Ang pwede lang pong ikaso sa isang presidente ay ang impeachment complaint. Hindi po siya pwede kasuhan sa Korte Suprema o sa iba't ibang korte. Ito lang po ang mechanism ng ating konstitusyon para kasuhan ng isang presidente. At dyan po napakaganda ng ating impeachment complaint. Pinagpapaliwanag po ang Pangulong Bongbong Marcos dun po sa ating articles of impeachment, which is culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Bakit po culpable violation of the Constitution? Siya po ay nanumpa sa kanyang unang araw na ipagtatanggol niya at susundin niya ang konstitusyon ng bansa. At syempre itataguyod niya ang soberanya ng bansa sa kanyang ginawa na pag-surrender sa isang Pilipino sa mga dayuhan, isinurrender ang soberanya ng bansa. At sa konstitusyon natin, binibigyan ng due process ang lahat ng Pilipino. Binigyan na nga ng due process actually nung ICC sa Rome Statute, ang isang inaaresto, kailangan isurrender sa local judicial authority muna yung inaaresto. Ginawa ba ng Pilipinas? Siyempre hindi rin. So dun pa lang, hindi nabigyan ng due process si Pangulong Rodrigo Duterte. Betrayal of public trust. Dahil alam nyo, hindi lang isang Pilipino yung kanyang dinala doon. Yung Pilipinong yon ay naging Pangulo ng Pilipinas at pinagkatiwalaan yon ng 16 million na Pilipino. At nung naging tumakbo rin si Bongbong Marcos, ipinagkatiwala rin kay Bongbong Marcos na itataguyod niya ang mga Pilipino kasama doon si Rodrigo Duterte. At sa kanyang mga ginawa na pagpapadala sa ibang bansa kay Rodrigo Duterte ay na-betray yung pagtitiwala natin sa kanya, betrayal of public trust. At kung maalala ninyo, yung mismong eroplano, yung private jet, ay chinarter po, binayaran ng Office of the President. Sino bang pinuno ng Office of the President? It is the President himself. So dun po sa mga articles na yun, napakasimple, napakaklaro. Sa tingin po natin, sa tingin ng Duterte Youth Party List, meron pong violation si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ito yung katulad nung kay Vice President Sara Duterte na napakaraming nilagay na provision doon at kung ano-anong allegation at violation, lahat na nang pwedeng isingit. Dito po talagang nilagay natin culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Dahil lang po sa isang bagay, isinurrender ng ating presidente ang soberanya ng bansa nung sinurrender niya ang isang buhay ng isang Pilipino. Alam nyo, dito sa ating bansa, lahat nga ng aarestuhin, kahit opisyal ka, kurakot, or anything, minsan nagkaka-hold departure order para hindi makaalis ng Pilipinas, di ba? Tapos yung ibang OFWs na doon nananagot ng kanilang krimen sa ibang bansa, tinatangka natin dalhin pa uwi ng Pilipinas. So kung ganun ang ating policy, na hindi natin pinapalabas ng bansa yung mga nagkakakaso dito, at yung mga Pilipinong nagkakakaso sa ibang bansa, tinatangka nating iuwi dito, bakit itong Pilipinong to? Talagang dinala sa ibang bansa, binayaran pa gamit ang pondo ng bayan yung eroplano para dalhin siya sa ibang bansa. So tayo po at ang milyong-milyong mga Pilipino na naghahanap ng kasagutan dito sa pangyayaring ito, ngayon pong araw na ito ay tinatangka ng Duterte Youth Party List magkaroon po ng kasagutan sa pamamagitan ng pagfa-file ng isang impeachment complaint para ipaliwanag ng Pangulong Bongbong Marcos itong mga nangyaring ito. Ang ating inaantay po ay yung Office of the Secretary General kasi sila po ang magre-receive. Ang sinasabi po kanina, hindi nila i-receive
Kasi wala daw po si Secretary General. Pero nakalagay po sa rules ng House of Representatives sa impeachment proceedings, it is the office of the Secretary General who will receive. Yung opisina ang magre-receive, hindi yung absent na tao, di ba? At kung wala yung Secretary General, nandiyan naman yung mga Deputy Secretary General, ayaw rin nila i-receive. Ang sinasabi nila, yung boss lang nila ang pwedeng mag-receive. Pero naaayon po sa mga rules po dito, yung opisina po nila pwede nang i-receive yon. So inaantay po natin dito i-receive. At tayo po sa Duterte Youth Party List ay patuloy na naninindigan, patuloy na lumalaban at patuloy na nagiging tunay na boses ng sambayan ng Pilipino dito po sa Kongreso. Tayo lang po nagtanggol kay Pangulong Duterte sa Quadcom hearing. Tayo lang po ang nagbabalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnapper, durugista, kriminal, terorista at kurakot sa gobyerno. Tayo lang po ngayon ang nagfa-file ng impeachment para managot ang Pangulong Bongbong Marcos doon sa ating grievances kung bakit dinala ang isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muli po, samahan niyo po ang Duterte Youth Party List, ang kaisa-isa pong naninindigan para sa ating mga pinaglalaban po dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Makakasama natin ngayon ang chairman ng Duterte Youth Party List at dating chairman din ng National Youth Commission, walang iba kundi si Ginoong Ronald Cardema. Chairman, good evening. Meron kayong hakbang na ginawa ngayong araw. Ano po yung chairman? Tayo po sa Duterte Youth Party List ay nagpunta sa Kongreso, sa House of Representatives para po mag-file ng impeachment complaint, kauna-una ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit po? Dahil po inalaw niya ng isang Pilipino, Rodrigo Duterte, ay ibigay sa kamay ng mga dayuhan. So nandun po, very clear po yung ating final. Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Gawa lang po nun. Bakit po? Nakasaad sa Konstitusyon, ang sovereignty o soberanya ng bansa ay nasa taong bayan. Hindi sa teritoryo, kasi ang teritoryo nag-iiba-iba, lumalaki, lumiliit, may dispute minsan. Nasa taong bayan ang soberanya. Kaya nung March 11, nung sunrender ng gobyerno ni Bongbong Marcos, si Rodrigo Duterte sa mga dayuhan, sinurrender rin po nila ang soberanya ng bansa. Yan po ang ating fina-file. Kaya lang po, kanina po, matagal tayo doon, ayaw i-accept ng Office of the Secretary General ng House of Representatives. Ang sinasabi nila, ang kailangan lang daw mag-accept, ay pwede mag-accept ay si SecGen mismo. Ang sinasabi namin, nakalagay sa rules, it is the Office of the Secretary General who will accept it, not the Secretary General himself. Yun po, ayaw po talaga nilang i-accept. Pero at least po na-erase po natin at next week po, babalikan po natin yung Office of the Secretary General hanggang ma-file po natin yun formally. Sir, ano sa tingin nyo yung nangyayari na kahit simpleng ceremonial process, hindi po ino-honor ng House of Representatives based po sa inyong sinabi ngayon? Alam nyo, bilang dating head of agency ng isang ahensya sa gobyerno, pag ikaw magpapareceive, ministerial duty lang mag-receive. Tatatakan mo lang received. Ganun lang sa lahat ng opisina ng gobyerno. Hindi naman pwedeng lahat ng boss nandun lagi, di ba? So dapat po in-accept yun. At ipipilit natin i-accept nila yun next week po. Si Admar po may katanungan, partner. Opo. Si Chairman Ronald. Opo, at sa nakikita nyo po, Boss Admar. Chairman, magandang gabi. Sa nakikita nyo po dito sa isusulong ninyo, sakalin mang mapormal na maisapinal yan, at ano po ang inyong inaasahan considering malapit na rin na halimbawa magbabago na rin yung... Hindi namin makuha yung feedback ni partner Admar. Pero sir, sa mga umaasa na magkakaroon ng hustisya sa ilalim ng Marcos Jr. administration, ang Duterte Youth Party List po ay pasok po sa kahit anong survey. Ano po ang commitment ng Duterte Youth pagdating po sa 20th Congress? Alam nyo, ang Duterte Youth Party List, kaya kami nandyan para maging boses ng taong bayan. Hindi namin trabaho mamigay ng ayuda dahil hindi naman social welfare officer ang mga congressman. Hindi namin trabaho maging engineer at mag-identify ng project. Ang trabaho namin maging boses ng taong bayan at gumawa ng batas para sa taong bayan. Ay, ito po si Chairman Ronald Cardema ng number 5 Duterte Youth Party List. At isang linggo na lang po ay eleksyon na sa ating bansa. Kaya tayo po sa Duterte Youth Party List, unang-una po nananawagan tayo sa ating mga kababayan Pilipino
sa ating mga kasamahang Duterte supporter. Unang-una po, huwag nating iboto lahat ng nagtraidor at nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Baka po makalimutan natin yung mga balingbing po na mga politiko na tumatanggap yung iba dyan ng pondo kapalit ng kanilang paninindigan. Walang paninindigan yan. Kung wala silang paninindigan para sa isang dating Pangulo at sa ating pangalawang Pangulo na lumalaban sa mga kriminal, durugista, terorista at tumulong sa kanila ng 6 na taon, mas lalo silang walang paninindigan sa ating mga ordinaryong Pilipino na kapag kayo na saksak ng adik, na patay, na bangga, na gahasa, biniktima ng mga scammer, biniktima ng mga kriminal, at kapag nilapitan ninyo ang inyong mayor o kongresista at kaibigan pala nila, yung mayaman o nagbigay ng pera na kriminal sa area ninyo, kung alam nyo na yung karakter nila ay bumabalingbing sila sa bigayan, huwag nyo nang iboto yan. Kung kaya nga nilang bumalingbing doon sa dating presidente at sa incumbent na vice presidente ng Pilipinas, what more sa ating mga ordinaryong Pilipino, di ba? Huwag kayong bumoto ng walang paninindigan at bumabalingbing na politiko. Dahil wala tayong aasahan dyan. Kung sino magbigay ng pera at kung saan sila makikinabang, doon lamang sila kakampi. Hindi sila naninindigan sa kahit anong bagay. Kaya nga po, ang inilalapit po sa inyo ng inyong Duterte Youth Party List, ang kaisa-isang party list po na lumalaban sa mga makakaliwang grupo sa Kongreso, ang kaisa-isang party list po na nagbabalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnapper, durugista, kriminal, terorista at kurakot sa gobyerno, at ang kaisa-isang party list po na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso. Yan ang ating paninindigan, na kahit tatanggalan tayo ng pondo, kahit di tayo tumanggap ng proyekto, maninindigan tayo para kay Rodrigo Duterte. Ilan ang gumawa nun? Nung pinapahirapan si Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso, ilan? Sa 300 plus na kongresista, isa lamang po. Ang inyong number 5 Duterte Youth Party List lamang po. Kaya sana po, ngayong huling linggo na ito, tayo po ay manindigan sa kaisa-isa pong nanindigan para kay Pangulong Duterte. Merong mga nagsasabi dyan, okay na yan, panalo na yung Duterte Youth Party List, sa iba na muna tayo. Pag huyan ng mindset ng lahat, tayo pa ang matatalo. Di ba? Kung sino pa yung nanindigan talaga kay Pangulong Duterte, yun pa ang matatalo. Alam nyo, sabihin ko sa inyo, karamihan ng mga party list dyan, una, balingbing. Karamihan ng mga party list dyan, tahimik lang, hindi nagsasalita sa mga issue ng ating bansa. Karamihan dyan, nagnenegosyo lang sa gobyerno kung paano kikita habang nakaposisyon sa gobyerno. Tayo sa Duterte Youth Party List, hindi tayo ganyan. Wala tayong negosyo sa gobyerno. Pangalawa, kung gusto natin tahimik na buhay, hindi natin inawa yung teroristang NPA, di ba? Pero dapat kasi meron kahit isa na nagsasalita para sa taong bayan laban dito sa NPA. Dahil ang nare-recruit ng mga NPA at ng mga makakaliwang grupo ay ang inyong mga anak, apo, at kabataang Pilipino sa mga paaralan para mabola at yung iba maging NPA, di ba? So dapat bilang kinatawan ninyo sa Kongreso, bilang boses ninyo sa Kongreso, dapat nagsasalita ang isang party list, di ba? At sa Kongreso nga po, isa lang tayo na nagiging tunay na boses ninyo laban sa mga kriminal at durugista, kaisa-isang nagbabalik ng death penalty para sa kanila, kaisa-isang lumalaban sa mga makakaliwang grupo. At isipin ninyo yung kay Pangulong Duterte, 14 na oras pinapahirapan si Pangulong Duterte ng lampas 50 na kongresista, tinatanong, idinidiin, sa 14 na oras, ilan dyan sa mga nagpapakilala na sila ay kaalyado ni Pangulong Duterte o sila ay medyo pro Duterte na party list, ilan dyan ang pumunta lang doon kahit 5 minuto lang para ipagtanggol si Pangulong Duterte? Wala po eh. Nag-iisa lang. Duterte Youth Party List lang. Ang dali-daling pumunta sa Kongreso. Lalo na kung ang hearing ay simula umaga hanggang hating gabi. Magpapakita ka doon, congressman ka naman, di ba? Doon ka kumukuha ng tapang
sa titulo mo na congressman, ang dali-daling mo pumunta sa Kongreso para magsalita. Nando si Pangulong Duterte nakasalang ng 14 na oras. Bakit hindi nyo pinagtanggol si Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Tapos sasabihin ng iba, okay na yan, kaalyado rin kami, boto nyo naman kami. O, di ba? Kung wala nga silang paninindigan at nakikisakay lang sila, paano na pag nanalo sila? Doon naman sa mga hindi pa nananalo na nagpapakilalang Duterte, kaya niyang tumanggi sa pondo na daang-daang milyon, bilyon para lang sa prinsipyo ipagtanggol si Pangulong Duterte. Baka hindi nyo kaya. Baka 1 milyon pa lang bigay na kayo. Di ba? Bakit tayo? Totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong na 777. Bibigyan ka ng 7 million, 7 million, 7 million. 21 million kada araw. Basta sumama ka sa rally. O, bakit ang Duterte Youth Party List hindi sumama kahit isang beses doon, kahit iniimbitahan? Dahil alam natin, pag sumama tayo doon, parang tinraidor natin si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. Kaya tayo, hindi tayo talaga sumasama doon. Yung ibang kasamahan namin sa Kongreso, sinasabi, Ronald, sama kayo. Naka 630 million na akong ayudang pondo. Kakasama ko lang, di ba? Doon sa mga nagpapakilala ngayon, Duterte rin kami, gano'n, boto nyo naman kami para makapasok rin kami sa Kongreso. Kaya nyo tanggihan yon? Para lang sa paninindigan sa isang tao, kay Pangulong Duterte, baka hindi nyo kaya. Di ba? Meron nga diyang party list ngayon na nagpapakilalang Duterte. Tapos yung kasama niya bumoto sa impeachment. Sinasabi na lang na nag-resign na. Bumoto yung party list nila sa impeachment ni Sara. Pero ngayon nagpapakilalang Duterte sila. Meron naman dyan, isang party list, alam na alam namin, kurakot sa Kongreso yan. Nagpapakilala Duterte sila. Yan yung isa sa sikat dyan sa mga bentahan ng mga party list dyan sa Kongreso. Nagpapakilalang Duterte ngayon. Di ba? Doon na kayo bumoto sa sigurado kayo. Di ba? Sa tinagal-tagal namin sa Kongreso, kami lang ang nakikipaglaban sa NPA. Kita nyo na doon paninindigan pa lang. Pangalawa, Duterte Youth Party List lang ang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso. Bakit walang gumawa ng iba? Di ba? Kung kayo ay tunay na pro-Duterte, nando na mismo ang leader ng lahat ng Duterte supporter ng Pilipinas, si Pangulong Rodrigo Duterte, pinapahirapan. Ba't di nyo pinagtanggol? Di ba? Yun lang yun eh. Kung ayaw nilang ipagtanggol dahil baka mawalan sila ng pondo, tapos ngayon gusto manalo, sasabihin, Duterte rin kami. Doon pa lang kita nyo na. Bakit kayo tataya sa mga ganyang klaseng party list? Di ba? Kami naninindigan para kay Pangulong Duterte kahit tanggalan ng pondo, wala kaming pakialam. Basta kami ay naninindigan, una, laban sa mga teroristang NPA, dahil kakampi natin mga tropa ng gobyerno. Tayo lang ang nagbabalik ng batas laban sa CPP-NPA. Tayo lang nakikipagdebate at lumalaban sa mga makakaliwang grupo sa Kongreso. Pangalawa, tayo lang, Duterte Youth Party List lang ang kaisa-isang nagbabalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnapper, kriminal, durugista, teroristang NPA at mga kurakot sa gobyerno. Sinong gumagawa nun? Walang ibang gumagawa nun. Tayo lang po sa Duterte Youth Party List. Ganun ang ating paninindigan. At syempre, panghuli, tayo lang ang nagtanggol kay Pangulong Duterte sa hearing niya sa Kongreso. At nung si Vice President Sara Duterte natulog sa Kongreso kasi kinulong ang kanyang Chief of Staff, tayo lang rin ang sumaklolo kay Vice President doon. Pinuntahan natin ang Duterte Youth Party List ng hating gabi si Vice President Sara Duterte sa Kongreso para magdala ng mga pagkain, inumin, at yung mga unan, kumot, kasi doon sila matutulog sa Kongreso. Ilan yung ganyan na merong tapang at malasakit na party list? Di ba? Tayo lang. Yung iba gamit lang yung pangalan, di ba? Yung iba dyan ang mga pangalan pang ayuda. Yung iba dyan ang pangalan pang OFW. Kita mo nang nagwawala ng mga OFW laban sa impeachment ni Sara, laban sa pagkakakulong ni Pangulong Duterte, hindi pa rin kayo nagsasalita.
Meron dyan, lumalaban daw sa mga kriminal, tsaka sa mga terorista. Kahit kailan, di naman namin narinig na lumaban, kahit sa teroristang NPA. O, di ba? Sino ang tunay na party list dyan? Na tunay na lumalaban, tunay na naninindigan, at tunay na nagiging boses ng sambayan ng Pilipino at mga tropa ng gobyerno. Nag-iisa lang po. Number 5, Duterte Youth Party List. Sana po, ngayong huling linggo na ito, hindi po nyo makalimutan yon at lalo pa ho nyong tayo matulungan dahil alam nyo, ang Duterte Youth Party List, isa ito sa walang billboard. Wala tayong pondo pang billboard, wala tayong TV ads, wala tayong radio ads. Ang meron tayo dito lang po, libreng Facebook Live, libreng TikTok Live, diretso po sa inyo. Pero ngayon, makikita nyo sa mga expressway, North Luzon, South Luzon, Expressway, kitang-kita nyo, ang lalaki ng mga billboard ng iba't ibang party list, di ba? Ito nga, pakita ko sa inyo, Ayun, mga party list. Itong isang party list na to, kita nyo naman yan, Akala ko ba bawal ang malaking billboard? Di ba? Kapag ikaw naglagay ng malaking billboard sa may bahay ninyo, o sa subdivision ninyo, sasabihin bawal yon, malaki. Kasi merong election act, fair election act Yung mas maraming pera, mas maraming pang billboard. 'Di ba? Bakit ito, na nagpapakilalang pang human rights, ang laki ng billboard dito? Wala namang makapagkaso sa kanila. Kasi mas mayaman ka, mas walang makakapagkaso sa iyo yan yung sinasabi ko. 'Di ba? So, sana makita nyo po ang paninindigan ng Duterte Youth Party List laban sa mga kriminal. Tayo lang nagbabalik ng death penalty para sa kanila. Laban sa mga terorista. Tayo lang nakikipaglaban laban sa NPA. At para po kay Pangulong Rodrigo Duterte, tayo lang ang nagtanggol. At kay Vice President Sara Duterte, alam nyo, makita ninyo, ang Duterte Youth Party List lang po ang ine-endorsong party list ni Vice President Sara Duterte. Ginawa po niya yung mismong endorsement niya 2 weeks ago. Video ang ginawa ni Sara Duterte po. So kung si Sara Duterte at si Rodrigo Duterte ay ine-endorso po ang Duterte Youth Party List, alam nila na tayo ang tunay na kasama nila at kaalyado nila sa Kongreso. Sabi nga ni Vice President, ang kaisa-isang nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso. Alam nila na tayo, kahit anong mangyari, tayo ang magkakasama sa labang ito dahil tayo ang tunay na lumalaban, tayo ang tunay na naninindigan, at tayo ang tunay na nagiging boses ninyo sa Kongreso. At tayo po ay nangunguna na noong January pa lang, February, March, April, at ngayon pong Mayo, 1 linggo na lang. Sana po huwag kayong magpadala doon huwag na natin iboto yan kasi panalo na yan, sa iba na muna tayo. Ba't pa kayo tataya sa ibang walang paninindigan? Nandito tayo na mayroong paninindigan talaga at matapang talaga at tunay na lumalaban talaga para sa inyo at nagiging boses ninyo sa Kongreso. At 1 linggo na lang po, sana po maibanggit nyo tayo, Duterte Youth Party List, sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaopisina at kaalyado. At syempre ang kasama ninyo ng mga Duterte supporters po. Muli po, ito po si Chairman Ronald Cardema ng inyong number 5 Duterte Youth Party List. Isang paalala po pala, ang dami ko kasing nakakasalubong, nagsasabi sa akin, Sir, idol ko po kayo, pa-picture po. Tapos Sir, binoto ko po kayo sa Kabataan Party List. Isa sabi, binoto ko po kayo sa Duterte Kabataan Party List. Hindi po tayo yung Kabataan Party List ni Raul Manuel, sila yung nagre-recruit sa inyong mga anak, apo at kabataan Pilipino papunta sa mga makakaliwang grupo. So tayo po ay number 5 Duterte Youth Party List. Makita ninyo yung pangalang Duterte, yun tayo. Kaisa-isa sa mga party list, Duterte ang pangalan. At alam nyo, dahil sa pangalang yun, yun ang inyong mapagkakatiwalaan at ine-endorso po ng Pangulong Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte para inyong maging kinatawan sa Kongreso. Muli po, ito po si Chairman Ronald Cardema
ng inyong number 5 Duterte Youth Party List. Yun po pala, nakalimutan ko. Papunta akong Maynila ngayon, tayo po ay magkakaso ng disqualification sa Kabataan Party List. Bakit? Kinasuhan tayo niyan. Yung Kabataan Party List ni Raul Manuel, kinasuhan tayo 5 years ago. Kasi daw, nag-speech daw ako, sabi ko daw, kapag kami nanalo sa Kongreso, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo. So, ang ibig ko sabihin, yung parang ginagawa namin sa Bayan Muna, na isa ring makakaliwang kaalyado nila. Dinedebate namin, nakita nyo, dinedebate ko yung si Kaloy Zarate, Congressman Zarate ng Bayan Muna, pati si Raul Manuel, hanggang naubos sila sa Kongreso. Natalo sila sa Kongreso. Dahil, may nakita ko, sabi doon sa sasakyan, bring him home. Ayun, bring him home. Kaalyado natin to. So yun ang ibig sabihin natin doon. Nagsasalita tayo, sinasabi natin, kapag kami nanalo sa Kongreso noong 2019, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo. Ang pangalan nga ng Duterte Youth Party List, baka hindi nyo alam. Ibig sabihin ng Duterte, duty to empower the youth. Duty to empower the republic through the enlightenment of the youth. Diba? Papalakasin mo yung bansa sa pamamagitan ng pag-enlighten. Diba? Sa mga kabataang Pilipino. Ipapakita mo sa kanila ang katotohanan na sila ay dapat nagiging pag-asa ng bahay, pag-asa ng bayan, di ba? Pag-asa ng pamilya. Hindi yung instead na sila ay mag-aral at tumulong sa pamilya at tumulong sa bansa, sila pa ay naudyukan na sumama sa NPA. Hindi na talaga maging pag-asa yung mga kabataang yon. Kaya nga tayo sa Duterte Youth Party List, duty to empower the republic through the enlightenment of the youth. Party List, Duterte Youth Party List. So, dahil sa ating speech, dati, kinasuhan tayo ng para ma-disqualify ng Kabataan Party List. Sabi nila, si Cardema nag-speech yan, sabi niyan, uubusin daw niya yung mga makakaliwang grupo. Sabi, mass murder yon. Sabi ko, baliw naman tong mga to. Ang sabi ko, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Ang nilagay na lang hanggang maubos kayo. So, promoting violence daw, which is a ground for disqualification. Anong ginawa nitong Kabataan Party List last week? Yung kanilang spokesperson, Kabataan Party List spokesperson sa UP Cebu, napatay bilang NPA, bilang teroristang NPA. Diba? Maliban dyan, yung kanilang dating leader rin sa UP Los Baños, ng Kabataan Party List, si John Albert Capistrano Alberto, may picture kasama Kabataan Party List, pati si Sara Elago, napatay rin bilang NPA sa Laguna. Yung kanilang isang member dati, si Chad Book, may picture, nakalagay Kabataan Party List kasama si Raul Manuel, napatay rin bilang teroristang NPA. At pinaka-latest nga, yung last week, yung nickname niya, Cadalia. Napatay siya bilang NPA, teroristang NPA. Siya ang spokesperson ng Kabataan Party List sa UP Cebu. Kung kami nga, Duterte Youth Party List, gusto nyo disqualify sa Kongreso, kinakasuhan nyo kami na promoting violence, talaga naman tinitwist nyo lang yung sinabi ko, sabi lang yon, twisted pa. Taken out of context. Ang sabi ko, pag kami nanalo, dedebatihin namin kayo hanggang maubos kayo sa Kongreso. Ang kinaso yung hanggang maubos kayo sa Kongreso. Violent daw kami. Kung sino pa yung lumalaban sa teroristang NPA, yun pa ang violente. Ngayon, napatayan kayo ng miyembro nyo sa Kabataan Party List last week, Cadalia, spokesperson ninyo ng Kabataan Party List sa UP Cebu. Ngayon, kakasuhan namin kayo, hindi kayo promoting violence lang. Talagang kayo ang gumagawa ng violence bilang teroristang NPA. Sige, paliwanag nyo yun doon. Ang hirap kasi ngayon, wala naman talagang ibang nagre-recruit.
sa ating mga kabataan Pilipino papuntang NPA, kundi yung kabataan party list. Proven na kasi, ang dami na kasing napapatay. Tapos pag sila, sinabihan ninyo, sasabihin, red tagging kayo. Kami makabayan, di ba? Wala namang iba. Kahit nga yung mga nagsusuko ang NPA, tinuturo na kayo. Di ba? So, kakasuhan namin kayo mamaya sa Comelec. Duterte Youth Party List magkakaso kasi kinakasuhan nyo kami. Yung sa inyo, hawsyaw lang na kaso. Yung sa amin, totoo. Talagang napatay yung inyong spokesperson ng party list ninyo bilang teroristang NPA last week. So, sinong gumagawa nito? Sino nakikipag-away na party list o kongresista sa kongreso laban dito sa mga makakaliwang grupo? Wala na. Tayo lang, Duterte Youth Party List. Kaya sana po, sa aming paninindigan laban sa NPA, sa aming paninindigan laban sa mga dorogista at kriminal at terorista at kurakot. Sama mo na yung mga kurakot. Tayo lang nagbabalik ng death penalty para sa lahat ng yan. At sa ating pagtatanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa Kongreso at kay Vice President Sara Duterte at sa pag-endorso nila pareho mag-ama sa number 5 Duterte Youth Party List. Sana makita ninyo kung sino ang tunay na kaalyado ninyong party list sa Kongreso. Huwag kayong magpapaniwala doon sa mga magaling magbudol yung mga politiko dyan. Kami rin, Duterte, boto nyo rin kami. O may nagpapakalat pa, yung isa doon kurakot na party list doon. Yung Duterte Youth Party List, okay na yan, panalo na yan. Kami naman, kaalyado rin kami. Hindi nyo naman alam, yun ang isa sa nangunguna sa mga bentahan dyan ng party list sa Kongreso. O, nagpapakilala, Duterte rin. Kayo po ay manindigan sa kaisa-isang nanindigan para kay Pangulong Duterte at hindi kayo maliligaw. Dahil kung nakita ninyo na kaya ng Duterte Youth Party List tumanggi sa milyon-milyon, daang-daang milyong pondo para lang sa pinapaniwalaan para kay Rodrigo Duterte at para kay Sara Duterte, dun yung mapatunayan, ito ang tunay naming kaalyado. Ito ang tunay na lumalaban, tunay na naninindigan, tunay na nagiging boses namin sambayan ng Pilipino sa Kongreso. Ito po ang inyong number 5 Duterte Youth Party List. Maraming salamat po, Chairman Ronald Cardema po, ng inyong number 5 Duterte Youth Party List. Maraming salamat po.